ba ang mahal na speakers kung bago ka pa lang sa hi-fi? Kapag nagsisimula ka pa lang sa hi-fi world, isa sa mga unang tanong na pumapasok sa isip ay, kailangan ko bang gumastos ng malaki para magkaroon ng magandang tunog? Well, sa video na to, pag-uusapan natin ng isa sa pinaka-premium na speakers ng Wharfedale, ang Elysian 4. At sasagutin natin ang pinakamahalagang tanong, sulit ba ang mamahaling speakers o itong Elysian 4 para sa mga bagong audiophile? Tara, simulan na natin. At ang sagot dito ay, hindi. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para ma-enjoy ang music. Sa katunayan, maraming budget at mid-range speakers na ngayon na napakaganda na ng performance. Pero may dahilan kung bakit may mga taong handang mag-invest sa high-end speakers. Dahil habang tumataas ang presyo, hindi lang specs ang binabayaran mo. Binabayaran mo ang refinement, ang craftsmanship, ang build quality, at yung maliliit na detalye na hindi mo agad mapapansin sa unang pakinig. Pero kapag narinig mo na, mahirap nang balikan yung dati. At dito pumapasok ang Wharfedale Elysian 4. Ito ang flagship floor standing speaker ng Wharfedale. Isa tong 3-way speaker na gumagamit ng isang 3.5-inch air motion transformer or AMP tweeter, isang 6-inch mid-range driver, at dalawang 8.5-inch bass drivers. At kahit 4 ohms ito, hindi mo kailangan ng sobrang mahal na amplifier para mapatakbo ito. Sa katunayan, ayon sa mga reviewers, kahit isang magandang integrated amplifier o AB receiver ay kayang ilabas ang galing ng speaker na to. At dito pa lang, ibang klaseng value na agad ang pinag-uusapan. Pero ano nga bang binabayaran mo? Magandang tanong yan. Kasi sa papel, minsan pare-pareho lang specs. At tama naman yon, hindi porke mas mahal, automatic na mas mataas na ang measurements. At isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit espesyal ang Elysian 4 ay ang build quality nito. Ang cabinet ay sobrang solid at inert. Halos walang unwanted vibrations at dahil dito, mas malinis at mas kontrolado ang tunog at iyon ang isa sa mga bagay na mahirap ipaliwanag sa spec sheets. Kung mahilig ka sa sobrang booming na bass, baka hindi ito ang hinahanap mo. Pero kung gusto mo ng bass na may detalye, may timbang at kontrolado, dito magaling ang Elysian 4. Bawat palo ng kick drum, bawat bass guitar riff, ramdam mo ang impact. Ang mid-range ang tunay na bida. Pagdating sa vocals at instruments, ito ang isa sa pinakamalakas na katangian ng Elysian 4. Napakalinis ng presentation. Kapag nakikinig ka kila Adele, David Gray o kahit live acoustic recordings, parang mas may presensya. At ang maganda rito, hindi siya aggressive o forward sounding, natural lang. Maraming AMT tweeters ang kilala sa pagiging sobrang analytical. Pero ibang ginawa ng Wharfedale dito. Detailed? Oo. Pero hindi siya matalas at hindi siya nakakasawa pakinggan. Kahit mga hindi magandang recordings, hindi niya pinapakita niya ang detalye ng hindi nawawala ang musicality. At iyon ang dahilan kung bakit maraming reviewers ang nagtitiwala sa implementation ng AMP tweeter ng Wharfedale. At dito nagsisimulang maging high-end talaga ang usapan. Ang Elysian 4 ay may napakalawak na soundstage, may depth, may height, may separation. Kapag pumikit ka habang nakikinig, parang nawawala ang speakers at para kang nasa mismong recording venue. Bawat instrumento ay may sariling pwesto, bawat detalye ay malinaw, at ito ang isa sa mga bagay na kadalasang hinahanap ng mga seryosong audiophiles. At ito na nga ang interesting part, dahil ayon sa ilang reviewers na nakagamit ng Bowers & Wilkins 800 series, Revel Studio at iba pang ultra high-end speakers, ang Elysian 4 ay kayang makipagsabayan sa performance na mga yon sa mababang presyo at higit sa lahat, hindi ito yung speaker na kailangan mong bumili ng 10 beses na mas mahal na amplifier para lang makinig ang tunay na performance ito. Hindi mo kailangan sundin ng napakaraming komplikadong requirements. Ikabit mo lang, play your favorite music and enjoy. Simple as that. So, sulit ba ito para sa mga bago pa lang sa hi-fi? Ang sagot ay, depende. Kung nagsisimula ka pa lang at limitado ang budget, hindi namin sasabihin ito agad ang bilhin mo. Pero kung kaya ng budget mo,
At gusto mong bumili ng speakers na hindi mo na kailangang i-upgrade pagkalipas ng 5 taon? Speakers na pwede mong sabayan habang unti-unti kang nag-upgrade ng amplifier, steamers at source components? Napakahirap hindi i-recommenda ng Wharfedale Elysian 4. Dahil ito ay isa sa mga bihirang produkto na hindi lang maganda sa presyo nito, kundi isa ring tunay na high-end speaker na kayang makipagsabayan sa mga speaker na mas mahal pa. At ngayon gusto naming marinig ang opinion nyo. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, handa ba kayong mag-invest sa isang endgame speaker tulad ng Wharfedale Elysian 4? O mas gusto nyo munang magsimula sa entry level at unting-unting mag-upgrade? I-comment nyo na yan sa baba. At kung nakatulong ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe para sa mas marami pang hi-fi reviews, setup guides at audio tips. Good sounds, great times, and hi-fi.